Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang blueprint na nagpapaliwanag hindi lang ng isang simpleng gusali, kundi ng buong katotohanan mula sa kalangitan hanggang sa ilalim ng lupa? Sa pag-aaral natin na yon, sisilipin natin ang isang cosmic na disenyo, isang plano na naglalayong ipaunawa sa atin ang relasyon sa pagitan ng manlilikha at ng lahat ng kanyang nilikha. Agad-agad, sasalubungin tayo ng isang malaking palaisisipan. Mismong Biblia na ang nagsasabi, kinikilala nila na ang Diyos ay napakalawak, napakalaki, na kahit ang buong kalawakan, ang pinakamataas na kalangitan, ay hindi siya kayang ilaman. Isipin niyo yon. So heto na nga yung tanong natin, di ba? Kung ang Diyos ay mas malaki pa sa mismong espasyo at panahon, bakit siya nagpagawa ng isang partikular na lugar, isang sanktuaryo, para daw sa kanyang presensya? Ano ba talaga ang totoong layunin nito? Okay, para masagot yan, kailangan muna nating unawain. Ano ba talaga ang kalikasan ng Diyos base na rin sa mga tekstong pinagkukunan natin ng impormasyon? Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki ang Diyos, isipin niyo to. Lahat ng bansa sa mundo, ang buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang lawak ng buong universo, para sa kanya, para lang daw yan isang patak ng tubig sa isang timba o di kaya'y isang butil ng alikabok. Halos wala lang, ganoon kalaki ang diferensya. At yung ideyang yon, sinusuportahan pa nito. Ang punto dito, hindi siya isang Diyos na nakatambay lang sa isang lugar. Hindi, siya ay nasa lahat ng dako. Pinupuno niya ang langit at lupa. Kaya yung mismong konsepto na ikukulong mo siya sa isang gusali, parang imposible, di ba? At dito napapasok yung pinaka-fundamental na konsepto sa lahat. Yung pinaka-basic na pagkakaiba na pundasyon ng lahat ng bagay. May isang mahalagang salita dito, Pijomul. Salitang Korean yan na ang ibig sabihin ay lahat ng nilikha. At ang galing dito, hindi lang ito yung mga bagay na nahahawakan natin, ha? Hindi lang tao, anghel o mga hayop. Pati yung mismong konsepto ng buhay, ng kamatayan, yung oras na nararanasan natin at yung espasyong ginagalawan natin, lahat yan kasama sa Pijomol. Basically, lahat ng bagay na may simula. At dito, kitang-kita yung pagkakaiba, no? Sa isang banda, yung manlilikha, walang hanggan, nasa labas ng oras at espasyo. Sa kabilang banda naman, tayong lahat na Pijomol. May hangganan tayo, nakakulong tayo sa daloy ng oras. Kailangan pa nating matuto para umunlad at limitado ang ating kakayahan. Yan ang pundasyon ng ating realidad. So kung limitado pala tayo, paano na yung free will? Paano tayo nakakapili? Well, ayon sa paliwanag, ang free will ay hindi isang likas na kapangyarihan na taglay natin. Isa raw itong regalo. Posible lang ito dahil ang Diyos mismo ang lumilikha ng mga sitwasyon kung saan tayo mismo ay tunay na makakapamili sa pagitan ng mabuti at masama. Kaya para siyang isang mahabang proseso ng pagkatuto na pinangangaway niya. Okay, so ngayon na-establish na natin yan, balikan na natin yung santuario. Ano ba talaga itong blueprint na ito? Ano ang sinisimbolo nito? Ayan, so yun pala. Sabi dito, yung tabernakulo o yung templo sa lupa, hindi siya yung the real thing. Isa lang siyang kopya at anino. Alam yon? Parang model unit lang, kumbaga. Yung orihinal, yung totoong struktura ay nasa langit. Sige, buuin natin yung blueprint. Unang-una, yung altar. Dito sinusunog yung mga handog, di ba? Ang sinisimbolo pala niyan ay ang Hades o Sheol. Ito yung lugar ng paghatol para sa kasalanan. At ito rin ang anino ng tinatawag na lawa ng apoy. Okay, next piece. Pagkatapos ng altar, meron tayong hugasan o yung laver. Ano naman to? Ito daw yung katumbas ng dagat na salamin sa langit, isang lugar ng paglilinis. At napaka-importante nito kasi ito yung parang barrier. Walang sino man o anuman na may bahid ng kasalanan ang pwedeng tumuwid dito. At kapag nakalampas ka na sa paglinis na yan sa kabilang panig, doon mo mararating ang banal na lugar. At ito na yung simbolo ng mismong langit kung nasaan ang mga hindi nagkasalang anghel at ang trono ng Diyos. So gets nyo na, hindi lang siya basta-bastang building, mapa siya. Isang mapa ng espiritual na realidad. Okay, so ngayon nakalatag na yung napa. Ang tanong ngayon, paano pa ito gamitin? Paano ba yung paglalakbay mismo? Paano tinatahak ang blueprint na ito? At dito ngayon, pumapasok yung sikap na kwento ng Exodo, yung pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Hindi lang pala siya simpleng history lesson, isa rin siyang alegorya. Isang larawan ng paglalakbay ng bawat kaluluwa mula sa pagiging alipin sa kasalanan hanggang sa makarating tayo sa mismong presensya ng Diyos. So paano yung journey na yon?
May tatlong pangunahing yugto. Una ang Paskwa. Ito yung sakripisyo ng kordero na sumisimbolo sa krus. Ito ang nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, ang pagtawid sa dagat na pula. Ito yung katumbas ng pagdaan sa dagat na salamin, yung bautismo para sa paglilinis. At panghuli, kapag malinis ka na, doon ka palang pwedeng pumasok sa santuwaryo, sa presensya ng Diyos. So anong endgame? Saan bahahantong ang lahat ng ito? Ano ang mangyayari sa pinakadulo ng buong plano? Sa pinakahuling yugto raw, may tatlong malalaking bagay na magaganap. Una, syempre, ang huling paghuhukom. Pangalawa, yung pag-alis sa lumang kaayusan. Ang mismong kamatayan at Hades na pansamantalang lalagyan lang para sa kasalanan ay itatapon na sa lawa ng apoy. Tapos na ang purpose nila. At panghuli, kapag wala ng anumang bakas ng kasalanan, doon na magiging sakdal o perpekto ang buong nilikha. At dito na yung talagang nakakamanghang konklusyon. Sa bagong langit at lupa, wala ka na raw makikitang templo o santuaryo. Bakit kamo? Dahil ang mismong presensya ng Panginoong Diyos at ng Kordero na ang magsisilbing templo. Ganon, yung anino, yung kopya, wala na. Napalitan na ng tunay na realidad. Kaya iiwan ko kayo sa huling tanong na ito para pag-isipan. Kung sa dulo pala ng lahat, hindi na pala kailangan ng isang hiwalay na santuaryo dahil ang Diyos mismo ang magiging templo, para saan pa ang buong blueprint na ito? Ano sa tingin ninyo ang tunay na layunin ng lahat ng ito mula pa sa simula?